Nakikita ninyo to? Kung hindi, baka malabo ang iyong mata. Malamang wala kang pera. Napakababa lang. Alam nyo ba kung paano kayo magkakaroon agad ng bonsai? Bumili kayo. Ako si Mubuano, at kung mahilig ka sa bonsai, mag-subscribe ka. Nakikita nyo po ito? Ito ay isang dwarf coconut. Ayan no, napakababa lang ng dwarf coconut na to. Kaya nga dwarf eh. Kita nyo? Oh. Mula dyan sa baba, siguro mga 4 hanggang 5 dangkal lang. Andyan na sa unang bunga. Yung eto, to. Oh. 'Di ba? Oh, ayan oh. Hindi lang natin alam kung may laman to, no? Tara, puntahan na natin yung mga mulberry dati na tinanim natin. Tingnan natin kung ano na ang nangyari after 3 years, no? Mabuti naman at lumaki, no? Hindi katulad ng kilala mo, tumanda lang pero hindi lumaki. Ayan no, at may mga bunga pa. Kapag pinanood niyo yung mga luma kong video, ito yung area na yon. Binalikan natin. At ang natira dito, yung mga mulberry na yan. So ito kasi, tinanim ko sa lupa mismo. At yung iba, the rest, wala. Hindi na natin napakinabangan. Meron tayo ditong isang nakita na nabuhay din. Ayan no. Ito, melendres to eh. Ayan. Dito, makakakuha din tayo rito ng materyales. At titingnan natin yung pangilalim nito. Wow! Tingnan nyo naman yan, no? Ganda, di ba? Buti pa to maganda. Yung iba, feeling maganda, mukha namang ugat ng kasaba. Kaya para sa video na to, mas pinili ko na kunin itong melendres kaysa sa mulberry. Kapag meron akong kinukolektang bonsai material sa wild, usually ganyan ang ginagawa ko. Pero syempre, depende rin sa location. Kung mapapansin nyo, dyan sa ginagawa ko, parang nagpe-pre branch selection na ako dyan. Ano? Tinitingnan ko na kung alin yung mga dapat na pinuputol na mga sanga. Kahit na ipa-finalize pa to, kapag nag-workshop tayo, bago ito itanim. Kasi sa final workshop, makikita rin natin kung dapat bang putulin o okay na yun. Sa mga bagong nakapollow at nakapag-subscribe, ito ang mga tip natin para sa inyo pagka kayo ay kumukuha o naghahunting kayo ng materyales sa wild. Nakikita ninyo to, itong nibari na to, ang ganda, di ba? Ganyan ang mga hanapin nyo. Nakikita nyo yan? Halos ang gagawin natin dito, pasasangahan na lang natin yan. Yung melendres na yan, alam nyo, mahirap yan mapalaki ng ganyan kalaki kung hindi yan nakadirekta sa lupa. Dahil nakadirekta ito sa lupa, after 3 years, lumaki ng ganyan yung base niya. Maganda na yan, di ba? Pero naalala ko parang na fuse technique yata natin to, no? Unintentionally. Kasi nung tinanim ko to dito, 3 years ago, mga sanga to na magkakasama. Ganyan ang nagiging resulta ng mga modern techniques sa pagbobonsai, no? Particular sa mga ganitong mga species na mababagal talagang lumaki, kailangan ipinufuse technique, no? Ngayon, pansinin niyo yung base. Pag maghahanap kayo o maghahunting kayo, ganyan ang hahanapin nyo. Kita nyo? Ang ganda, no? Sipin nyo, melendres. Ang laki ng puno, oh. O, diba? Oh. Tara, tanim natin. Ito na ngayon yung sinasabi ko na finalization na magwo-workshop kayo, 'di ba? Tamang may standard sa pagbobonsai, pero nasa decision mo 'yon kung alin ang gusto mong style. At dahil mamito showin lang ang style na ginagawa natin, pagdadalawahin natin tong materials na to. Kaya nag-iwan na lang ako ng isang maliit sa pinakataas para makapag-decide tayo sa future kung doon ba natin ilalagay yung apex, no? At dahil natataasan pa ako, puputulan ko rin yung mga ugat nito. Kung may mga tanong nga pala kayo, basta i-comment nyo lang dyan sa comment section para masagot ko kung ano yung concern ninyo at gusto nyo maintindihan sa pagbobonsai. Dyan, i-comment nyo lang sa comment section. Ayan. O, diba ang liit na? Parang kasing liit na lang ng ano ng mister, ah. Huwag na nga.
Sana lang maging healthy to at tumubo ang maraming sanga sa palibot ng base para mapili natin yung first branch, second branch, third branch, back branch, no? At saka yung apex, di ba? Yan naman yung soil mixture na sinasabi ko sa inyo na para sa akin maganda. Kung hindi S1 at saka IPA, maganda lupa at saka IPA. Mas mabilis na makakatubo, makaka-recover yung puno, mas lalago. Magiging mabilis yung pagproseso ng paggawa natin ng bonsai. At least kahit mga 6 months sana, after 6 months may projection na. Ngayon almost 2 weeks na. Silipin natin ngayon itong ating materyales. Pera kuliti. Ang galing, no? Yung palay ang tumubo. Hindi, tumubo naman yung shoots niyan. Ayan, oh, 'di ba? Nandiyan sa pinaka tip o dulo ng maliit. Ito namang isa bulat-latin natin. Bulat-latin. Na para bang bumubulat-lat tayo ng kung ano. Di ba meron akong pinutol yung pangtaas niya ng mga sanga kasi sabi ko small bonsai lang ang kukunin natin. So yung mga sanga na yon, ayun, dun sa isang plastic. Doon ko naman nilagay. Ito palang pagtataklob o pagsusuklob o kulob o kung ano man ang tawag nyo dyan. Ito ang isa sa proseso ng pagbuhay na wag ninyong ine-neglect. Ibig sabihin, importante ito sa pagbuhay kung gusto nyo ng 99% na mabuhay yung materials ninyo. Imo-monitor nyo lang kasi mga after almost 2 weeks, lalagyan nyo ng butas. Pero huwag masyadong malaki. Mga kalahati lang niyang nakikita nyo sa video. Kasi ako naman ngayon, after 2 weeks, ngayon ko lang, nauna ko ng pinunit yan. Kaya ganyan, mas malaki na yan. Ngayon, bago magtapos ang video, tingnan natin ulit kung gaano ka-potensyal na mabubuhay natin ang melendres na to. Kung makikita ninyo, ayan, may maliit na nodules, isa, dalawa, at saka yung isa na tumubo na mahaba na mga 1 inch na, no? So, itong pinaka-base natin na una ay may potential na. Okay na to. Palalakasin pa lang natin. At ito namang kalahati niya, yung upper part, ito ang mas maganda. Kasi ito yung mga sanga, no? So, nakikita ninyo, ayan, no? Di ba? Napaka-healthy. Mabulas, di ba? Ayan, no? Napaka-importante talaga ng decision making kapag nag-workshop ka. Ito yung lower part, yung base natin, di ba? At nabuhay natin. At ito naman yung upper part, no? Nabuhay din natin. Smart moves yun, di ba? Sa pag-workshop natin as a bonsai collector. Kasi yung isang potential na material nagawa nating dalawa. Kung hindi natin nabuhay yung pinaka-base, yung upper part niya. Katulad niya, no? Diba? Ang ganda. Nagawa nating dalawa yung isang potential na bonsai material na ating nakolekta. Abangan nyo na lang yung mga video na shorts para sa update ng process ng mga collection natin na to, no? O ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. Thank you.